Yes, mga brothers, nandito tayo ngayon sa Mitsukushi, Olongapo para ituloy ang ating serye sa Underbone Bike Motorcycle. Ngayon, nandito ako, naispatan ko yung bonus 110 at saka yung pinakabago na lang entry, yung Beeferman 150. Ayan. So bago tayo magpatuloy mga brothers on the wheels at tinitignan ng mga customer dito yung re-review natin, shoutouts muna sa ating sponsor. Yan po yung Lazada Serpi Motorcycle Shop. Kung naghahanap kayo ng motorcycle parts and motorcycle gear, make sure lang po na meron kayong Lazada apps. And also sa Wingshio Moto Clothing, ang ating pinakabagong sponsor. Check nyo rin po ang kanilang website, nandiyan na rin sa description ng video. COD naman po yung mga t-shirt nila. So wag na natin patagalin mga brothers, ikutan na natin. Alright. Drop the beat. Brothers on the Wheels, bago tayo magpatuloy, baka naman pwede nyong i-like ang ating episode kahit wag na kayong mag-subscribe. Pero syempre, mag-subscribe na rin kayo at i-click ang all notification bell. Meron na rin tayong Facebook page, like and follow nyo na rin at mag-join na rin kayo sa ating Facebook group para fully updated kayo sa mga parating nating motorcycle episode. Cheers! So mga brothers, eto na siya, yung hinihintay nating Beeferman na motorsiklo. Pinakabago, pinaka-latest entry ng Mitsukushi pagdating sa hawak nilang brand na Euromotor. Eto sabi sa akin ng mekaniko dito, eto daw yung design niya, inspired doon sa Honda RS na underbone din. No? I think yung RS, ano na yun no, mga brothers, correct me if I'm wrong, alam ko phase out na yun pinalitan na yun ng GTR Supra na 150 ata, di ba? And hindi yun, I think hindi yun masyadong binenta kasi bakit nila pinace out, di ba? Pero yung motor na yun is panapat yun dun sa Suzuki Raider Okay, mabalik tayo ngayon. So yung body design niya, para sa akin masasabi ko, bulky siya. Makikita natin yung fairings dito, ang laki ng binuka. Pero which is good thing, bumagay naman kasi yung gulong hindi naman nagpaiwan Makikita natin yung gulong mga brothers, malaki rin yung nilagay. At saka pwede mo pang i-oversize kung gusto mo. At gusto mo gawin mo pang low profile. 70 series o 60 series is up to you. Syempre mas maganda yung likuan nun. Ayan. So the same time, yung fairings na kinabit dito, i-check natin kung quality, kung more on kunat ba siya or more on rupok. Pero ngayon ikutan muna natin siya. By the way, this is a matte finish. And meron din silang isa doon na I think this is a red and black. Tingnan natin. Ayan, no. Ito yung red matte. Red matte finish. Ito yan mga brothers. So meron silang dalawang unit dito sa Olongapo branch kung gusto nyong bisitahin. And assist naman kayo dito agad-agad. Medyo busy lang ngayon dahil ang dami nilalabas na motorsiklo, no? So by the way, Mitsukushi Olongapo, congrats sa inyo Ang dami nyo na ilabas na motor ngayong araw na ito. So mabalik tayo. So ikot tayo dito. So yung fender, okay, mahaba, no? So hindi basta-basta mapuputikan yung ating motor at ating back ride. Yung tambucho, check natin bakit to, ano ba yung nakabalot dyan, no? Bakit hanggang dito lang yung muffler guard nya. Ayan, ito yung may kickstart. So yun nga, tignan mo rito sa kabilang side, napaka-bulky niyang tignan all the way hanggang dito sa baba kasi yung fairings niya buo kala pang sports bike di ba? So hanggang dito meron na siyang pinaka parang araro, no? So ito lang yung medyo ayoko nilagyan nila rito ng extension yung fender pero parang pampasadang tricycle, pero wala naman kasi pwede mong palitan niya ng brothers na extension ng mga fender, may nabibili 100-150 lang naman yon. Ayan, so ayun kita na natin yung pinaka kanyang body design.
naman. Yung upuan okay din, hindi mahaba siya, hindi siya maganong kalapad, and also may slope, no? So nagpapababa at saka nagbibigay, sumusunod dito sa pinaka-slope ng motor eh. Yan, clip-on handlebars, yan yung mga check natin. Iikutan talaga natin tong motor na ito. Bakit? Napansin ko kasi mga brothers, in the past few months, ang dami kong nakakasalubong. Sabi ko, ano bang meron sa bago ng Euro Motors na to? Sa Euro Motors, ano bang meron sa Beeferman na to, no? So ngayon, masasagot na natin yan. Alright, so stay tuned at pasukin na natin o alamin na natin na malapitan ang motorsiklo na ito. Okay, baliktarin muna natin. Check muna natin yung pinaka-cockpit ng motorsiklo. Ayan. So dito sa pinaka-cockpit, obvious makikita agad natin yung kanyang fully digital na gauge panel. Ayan. So wala lang tong battery, so hindi natin makikita yung mga indicators niya, and hopefully makagrab tayo ng picture dito sa internet para may idea tayo kung ano ba yung mga meron dito sa pinaka gauge panel niya. Pero obvious, meron siyang RPM, and of course meron din yung trip meter and also speed meter. Ito yung select, ito yung set niya, okay? And then this is clip-on handlebars pagdating sa kanyang handlebar setup, and merong rise na almost I think 3 inch o 4 inch to, no? Which is good, hindi ka masyadong yukong-yuko. Pero ito semi-yuko ito. Mamaya check natin yan pagka sinakyan na natin yung motorsiklo. Pero this time, i-discuss muna natin kung ano yung may mga meron dito, no? Dito sa kaliwa, makikita natin yung kanyang handle grips na sakto na sa akin, no? Medium lang po yung kamay ko mga brothers, and sakto na po sa akin. Siguro kung malapad yung kamay nyo, lalagpas ito ng konti. And then meron siyang N-bar na bakal, which is good thing. Nabagsak mo yung motor, ito lang po yung madadamage. Ito yung pinaka-clutch lever niya. So by the way, ito po is clutch po, no? So manual po ang transmission nito. And meron malambot naman pindutin o malambot naman piga-pigain. Meron siyang flasher and choke. Yan ang mga good news diyan. Ito yung low beam, ito yung high beam. Left tsaka right, madali rin naman pindutin. At tsaka ito yung horn niya. Alright. So dito tayo sa gitna pa ulit. Makikita natin yung shutter key button o yung pinaka anti-theft system ng motorsiklo dito, no? So hindi basta-basta makakarnap o mapagtitripan ng ating motorsiklo. And then lipat tayo dito sa pinaka kanang bahagi ng handlebars. Dito makikita na natin yung lagayan ng kanyang disc fluid. Ayan. And then ito yung patayan o bukasan ng ilaw mo. Pag nakaganyan, naka-off siya mga brothers, spark light, and also yung headlight niya. Ito yung kill switch ng makina. Ganyan yung pag-engage niyan. Tapos pag gusto mo ulit, i-on. Electronic starting, ito. Yung throttle niya, okay din, piga-pigain, no? So medyo loose, syempre bago, so i-adjust mo yan, depende yan sa iyong preference, no? Ito yung disc lever tuloy. Ito yung brake lever sa harapan. Okay naman pigain eh, oh. Smooth na smooth, no? Hindi matigas. Ayan. Tapos yung handle grip, same din yung approach sa kabila. Pero malambot siya. Okay yung handle grip. Kahit wag mo munang palitan ng mga aftermarket. Tapos yung N-bar niya nga, bakal na. Ayan. So yung pinaka-turn ng kanyang manibela, maganda rin. Ayan, oh, malaki. So hindi ka basta-basta mahihirapan dito pagka nagmamanobra ka. Ayan, oh. Tsaka may slope eh. Ayan, oh. Tapos ang ganda ng ano dito. Okay? Okay mga brothers, dito naman tayo sa harapang bahagi ng Beeferman. So dito makikita na natin yung pinakanyang headlight na maangas at masungit ang pagkakagawa ng muka. Ang angas mo ah! Then yung cowling niya, masasabi nating merong kunat at the same time meron ding rupok. Ayan. Pero maganda yung pagkaka-shape at yung mga edges niya, no? And yung pagkaka-finish ng matte black, napakaganda. Ayan. And then may sticker dito ng Euro Motors sa harap. Hindi naman masagwa, okay naman. Maganda yung pagkakalagay, pagkakaasinta. And then may sticker dito na dark gray and also white. Ayan. Dito sa kabilang side, meron din. Ayan. And then meron dito mga air intake. Ayan. Tapos yung pinakasalamin ng headlight niya mga brothers, makapal. Ayan, quality. And then nandito na rin mismo yung turn signal light sa loob ng headlight na bulb type. And then yung headlight niya mga brothers, bulb type na rin yan na BA20D socket. And then meron siya ditong parang divider dito sa headlight na which is para mapapansin mo na
nahihiwala yung low beam at saka high beam ng ilaw. Okay, baba tayo dito. Ito yung fender niya. So sa fender, masasabi natin dito sa harapan, meron siyang kunat din at also meron din siyang rupok. Yan, makikita naman natin na matigas siya, na hindi siya masyadong nagbe-bend. So syempre sa mga impacts, lalo na pagka malakas, talagang mababali ito mga brothers. And then yun sa telescopic port niya rito, tama lang din naman yung inilagay para sa isang underbone na motorcycle. Ayan. And also dito yung disc brake niya, ang ganda. Ang laki ng pagkakabilog nitong disc brake, and also yung caliper, wala namang brand pero at least okay lang yan, disc brake yung harapan. So pagka ganito yung setup ng disc brake mo, maganda mamreno kasi malaki yung dimension niya And then pagdating dito sa gulong, meron itong 80 by 90 na tire size. Tama ba? Confirm nga natin yan dito. Ayun, 80 by 90 nga na 17 inches na wheel mags. And also, tube type pa ito mga brothers. Okay? Okay, dito tayo mga brothers. Pagdating dito sa gitna, makikita na natin, dito muna tayo sa ibabaw sa gitna mga brothers, yung mga tornilyo na inilagay is screw type na may pintura. So, hindi basta-basta kakalawangin. Importante yan mga brothers kasi ito yung mga madaling mabasa, lalo na pagka uulan. In the same time dito, may approach siya ng kala mo carbon fiber nice style, pero sticker po ito, no, which is naga-highlights. Kahit pareha siyang black, matte black, okay na okay, naga-highlights. And then may mga parang air intake dito papuntang makina. Yan, ang bulky talaga yung pairings niya, no, na nagbibigay mas pagka-muscular dito sa Beeferman. And then pagdating dito sa gilid, okay din yung pairings. Ito nga yung sinasabi ko na may rupok at may kunat siya, no, all the way hanggang dito sa baba na parang may araro na siya dito. Ayan mga brothers, no, pero maganda yung pagkakahulma. And then yung sticker na inilagay dito ng Euro Motors, di naman masagwa. Ito nga yun na dark gray, and also yung white din may Euro Motors, which is nakakonect dito sa gilid ng headlight. Ayan, no. Kita nyo ba, no? So nagbibigay sporty sa motor. Ang ayoko lang dito, napako-compromise yung pagka-sports na etong pinaka-extension ng front fender dito. So makapal naman yung nila na goma, no, para at least malapad, hindi basta-basta mapuputikan yung chassis mo dito tsaka yung makina mo. Yun lang, pang tricycle kasi ito, pampasada. Pero pwede mo itong palitan mga brothers na extension na ng fender sa harapan na parang sa NMAX o sa na hanggang dito yun Nabibili lang naman yung mga 150, 100. So mas maganda yung kung masaya lang ka, pwede mong palitan. Ayan, so hanggang dito, ito nga yun, yung pairings dito, hanggang all the way dito sa baba, ang ganda. Ayan, Tapos meron na naman ditong sticker ng carbon fiber, ganda. All the way dito, meron mga edges niya, yung linya niya, okay yung So yung pagkaka-assemble dito, pulido. Wala ka makikita na nakabuka, misplaced, tamang-tama, ayos na ayos. Hanggang all the way dito sa baba. Hindi totoo yan. Tapos sa pintura ng makina mga brothers, correct nyo nga ako kung tama ako. Ito ba is metallic brown mga brothers? Ayan, kasi ang ganda ng pagkaka-paint job dito ng Euro makapal, and also hanggang dito sa head So which is nagbibigay sporty look dito sa makina. So by the way, this is a carburetor type po na Euro 3 compliance ang kanyang makina. Ito yung tapakan ng disc brake sa likod. Okay naman tapakan, tsaka bakal na siya. Tapos yung footrest dito ng rider, makapal yung goma, pero hindi po ito natitiklop. Good thing meron siyang kickstart, and then may goma na rin yung kickstart niya, so hindi tayo basta-basta madudulas pagka sinisipa natin yung motor. Okay mga brothers, dito na tayo sa likurang bahagi. Dito makikita natin yung setup ng muffler niya na napakahaba mga brothers. Ayan. So ito, may cover pa ito dito. So ito po is something to do sa pinaka muffler guard niya. I think this is a stainless kaya may cover na ito So yung pinaka parang muffler guard niya lang, ito hanggang dito lang sa rider. Pero I think ito muffler guard din ito. Hindi ito masyadong mainit para sa protection sa backride natin. Hindi basta-basta mapapaso. And then yung finish po ng tambucho niya is flat finish na black and high temp yan, of course, dahil tambucho yan. Then ito na rin yung pinaka parts niya, so nandito yung lagayan ng disc fluid, and then all the way dito, so hydraulic po yan papunta doon sa likod. Okay, so dito makikita na natin yung monoshock nakasilip namin, nakatago lang pero upon checking, yung monoshock niya mga brothers is non-adjustable po, pero okay lang, at least monoshock na siya. And also ito ba is ayan naka-linkage pa, so mas maganda ang laro ng monoshock nito. Ayan, tapos yung swing arm niya kulay po na matte black finish, and then swing arm niya makapal. Ayan,
At saka maganda yung mga hinang, no? And then yung chassis niya po is a single cradle po na pang underbone. Ayan. So ito po yung disc brake mga brothers. Kita nyo ba? Sana wag mag-overheat yung camera ko. Mamamatay na naman ang aking cellphone. And also yung gulong niya sa likod, 17 inches din na may size na 100 by 80 by 17 inches na wheel mag. Tube type po ito mga brothers ha. Then punta na tayo dito sa likod. Ayan mga brothers. Makikita na natin yung taillight niya dito, and also dito talaga makikita mo yung sticker ng mga carbon fiber. Oh. Itong pinaka rear fender niya, carbon fiber na talaga yung pinaka style eh. Ayan oh. And then mahaba. So yung kasya yung malaking plaka. Alright. So yung taillight niya tube type. Oh. Yung taillight niya mga brothers, bulb type na po yan. And etong pinaka turn signal lights niya is good thing LED. Yun. So dito sa likod LED yung turn signal lights na may reflector, at the same time yung ilaw ng plaka ay umaasa na rito sa taillight. Ayan. So lipat tayo dito sa kabilang side. Ang init. Okay, nandito pa rin tayo sa likurang bahagi ng motor, pero this time nandito na tayo sa left side. Dito makikita natin yung kanyang rear sprocket na merong 46 teeth mga brothers, and also yung kadena na gamit niya upon checking 428 po na ito na heavy, which is good thing, makapal at mas matibay. Okay, so yung front sprocket hindi pa natin alam dahil nakatago eh. So I think maglalaro lang ito ng 14 or 15. Ayan, so kung gusto mo pang lakihan, pwede mong palitan, I think to ng 16. Ayan, tapos palitan mo yung likod mo ng 48 para meron kang dulo at meron kang hatak. Pero yung ganitong setup ng sprocket, okay na ito eh. Meron itong dulo, meron itong hatak. Okay? And then itong pinaka chain guard niya, balot na rin ito ng sticker ng carbon fiber. Ayan, kala mo pa, 'di ba? Carbon fiber, oh. Pero ito tawag ko diyan eh. Pero malambot. Ayan, oh, so okay lang matabig mo na ganyan, oh. Ayan, oh, magalaw-galaw lang siya, so hindi basta-basta mababali. Tornilyo na ginamit, may pintura na rin, so hindi basta-basta makakalawangin. Okay, so ito yung pinaka-tensioner kung mag-adjust ka ng kadena mo, mga brothers on the wheels. Yung tapakan dito sa kabilang side, maganda rin yung pagkaka-setup. Kita nyo naman, di ba? Ayan, oh, so bakal na rin. Hanggang tumutunog pag ini-engage mo. Alright, so dito sa gilid meron siyang sticker na Beeferman 150. Alright, ito yung bukasan ng iyong upuan mga brothers kung magpapagas ka, since ang tangke nito is nasa ilalim pa ng upuan. Of course, underbone yan eh. Okay, so mamaya natin yan tignan. So dito muna tayo sa ilalim. So dito na tayo sa gitna. So makikita natin dito yung makina, left side naman. So ang ganda ng setup dito ng kambyuhan niya. So kalawit na siya mga brothers, since ito is timing chain. So ang cambio nito 1 down 4 up. So meron siyang 5 speed mga brother. Ayan. So okay na to, kahit wag ka na magpalit ng shifter, okay naman siya eh. Pero kung maselang ka, pwede ka magpalit ng shifter, dito yan mapupunta. Pero yung niyan, goma niya, okay naman din, malapad. Pero hindi nga lang natitiklop. Ito yung side stand, dali lang engage, kinakamay ko pa lang. So okay naman din na galaw-galawin yung pinaka-shifter niya. So ito nga yung sinasabi ko, yung pagkakapintura rito ng Euro Motors sa makina nila dito sa Beeferman, ang ganda ng pagkaka-brown. Kasi favorite color ko kasi brown eh. Ayan, makapal gloss. Ayan. Pairings dito, ganun din. Maganda yung pagkakalinya, wala kang makikitang mga nakabuka. Ayan, tamang-tama, kasi pagka may mga ganun, nag-iingay yan. So yung pairings din, may kunat at may rupok, So okay lang naman, this is a budget underbone motorcycle. Walang problema dyan. Matatanggap natin yan. Okay? So yung makina niya mga brothers, timing chain po yan, Single overhead cam. Ayan. So dito pa tayo sa kabilang side. Ayan, makikita pa natin dito yung setup ng chassis niya. Single cradle po. Okay, so nakaikot na tayo dito sa ilalim na part. Ngayon naman, i-check na natin yung seat height niya, yung seat, tsaka ilalim ng seat. Alright. Okay, seat cover niya. Seat cover niya, obvious, makikita mo na kagad yung pinaka-texture, makapit. Yan, meron siyang dulas pero konti lang naman. Pero ako kasi mas gusto ko may konting dulas kasi pagka sobrang kapit na kapit naman, parang doon ko napipil yung ipit-yagbol syndrome Pero yung upuan niya, mga brothers, may slope and also hindi naman ganong kalaparan. Pagka hindi malapad yung upuan, syempre hindi ka bubuka ka. Pabor na pabor sa mga mabababang height, mas maabot ng kanilang mga paa yung pinakasahig pag sumakay sila sa motorsiklo. Ayan, so okay yung pinaka pinaka seat cover niya. Mamaya check na lang natin pag inupuan natin. So buksan na natin yung pinakaupuan para makita natin yung ilalim. Okay?
Alright, so ito yung ilalim niya mga brothers. May compartment siya dito, maliit na lang. And also dito na rin nilalagay yung ano ba yun? Ingay. Yung pinaka baterya mo. Alam ko paano ba yan nilagay. Pag ganito ata yan, ayan mga yan. So maliit na lang yung pinaka space mo dito mga brothers. I think kakasya na lang dito tools tsaka documents. Ayan. So wala ka na masyadong pwede pang ilagay dito. Pero good thing merong hook dito para sa lagayan ng iyong headlight, helmet. And then wala na rin siyang edge guard dito. So pagka ganon, pwedeng madaling pasukin ng tubig yung pinaka-loob. Pero okay naman meron naman din pinakagatla Pero syempre iba pa rin pag may edge guard na rubber, di ba? Ito yung goma para doon sa tangke, hindi magasgasan. So ito yung pinakatangke. May kalakihan yung tangke niya, masasabi ko. Ito yung sensor. Ito yung bukasan ng tangke. Madali naman din ibukas kung magpapagas ka. Ayan. Madali rin naman isara. And then ito yung pinaka-grab bar mo. Silver gloss po ang finish nito. Convenient naman hawakan. No? Dito, dito, dito. Ayan. So sara na natin. So ngayon naman, i-check naman natin yung pinaka-side stand nitong Beeferman. So mga brothers, eto na siya pag naka-side stand. Ito yung tindig o tayo nitong Beeferman. So masasabi ko na tama lang yung pagkakahiga niya, tama lang din yung pagkakatindig niya. Ayan, inaalog ko, hindi alanganin yung motorsiklo. At saka yung pagkaka-forward ng side stand niya rito, maganda yung pasok. So hindi alanganin. Kasi may mga side stand kasi alanganin nakadiretso talaga yung side stand mo, pwedeng matumba kagad yung motor mo, lalo na pagka hindi pantay yung kalsada na pinagparkingan mo. Pero dito sa Beeferman, ito masasabi nating approve yung kanyang setup pagdating sa side stand. So ngayon, sakyan na natin para mapil natin yung motorsiklo at ano natin kung anong klaseng seat height meron siya. So ngayon mga brothers, nandito ako sa harapang bahagi ng motor. Almost nakalapat na po ang aking makapaa. Siguro may angat ako mga brothers 1 inch lang. Pero wala pa akong angkas niyan. Pag may angkas ako niyan, lalapat na ako. So 5'5" po ang aking height kasamang boots. Ayan. So masasabi ko mga brothers na friendly user ang seat height nitong Beeferman para sa ating mga Pilipino. Kasi mostly mga Pilipino 5'5" lang naman yan di ba? Bibihira lang yung mga matatangkad. So doon tayo naglalaro. So etong seat height niya approve ito para sa atin. At the same time hindi ganun kalapad yung upuan. So kaya madali ko maabot yung pinaka sahig, no? Kasi pag malapad to, titingkayad ako lalo. Ayan, no? So okay din naman yung setup ng shifter. So yan, hindi masyadong nakapasok doon kasi pag nakapasok dito sa bandang likod nagiging sports na siya, which is nakakangawit din. So tama lang naman yung setup ng shifter, tsaka dito yung brake lever dito sa foot. Ayan, okay naman. Ayan, tapos yung tong seat cover niya mga brothers on the wheels, ito nga sinasabi ko, may kapit siya. Ay, kapit sobra. Hindi na ako makausog. Ito naman maganda. So hindi ka nadudulas basta-basta. Ayan, and then yung shock niya sa unahan, ayan, anin natin. Medyo matigas konti yung play sa unahan. Pero sa likod, ang ganda maglaro kasi naka-mono shock Pero dito sa unahan mga brothers, medyo may katigasan yung load niya. Siguro maglalaro ito na maganda pagka dalawa na kayo. Tsaka pagka yung preno mo talaga is pinreno mo siya ng gusto, ayan, maglalaro yung shock nito sa unahan. Pero above all, maganda yung setup ng mono shock sa likod. Malambot ng laro. Ayan. Pero pag sobrang lambot naman, hindi rin naman maganda yung pagka lumiliko. Katulad dun sa ibang motor na ni-review ko na underbone. Ayan. So dito sa handlebar niya o sa pinaka position niya pagka nagmamaneho na tayo mga brothers, masasabi ko na meron siyang konting-konting yuko lang naman since mataas naman yung rise ng clip-on handlebar niya mga brothers. So yung yuko mo dito konti lang naman. Ayan. So makikita ko na ako maiksi lang yung reach ko, pero parang yung setup ng manibela niya is slow rise. Ayan, nakababa na talaga ng husto yung kamay ko kumpara doon sa mga scooters o ano. Pero okay lang naman din. Since ito isang underbone na sports ang datingan. No, so wala naman akong problema sa handlebars niya. No, alam naman ng mga user yan ng underbone na ganito ang mga setup ng mga manibela, no. Lalo na pagka sport types, no. So okay na okay yung handlebar niya. Walang problema. Tsaka yung turn, sabi ko nga malaki. Yan, no. Saka napakagaang. So magalang lang itong motor na to, madali lang ito manobra. I think mga 100 plus lang ito. So mga brothers, nakaikot na tayo dito sa Beeferman 150 ng Euro Motors.
Ano bang masasabi nyo? Sulit ba sa kanyang presyo? At sa mga owners dyan na nakapagmaneho na nitong motor na to, comment nyo naman kung ano yung mga inputs niya sa motor na ito. At I think bago to so maalam ko months nyo pala nagagamit, pero syempre share nyo na rin yung experience nyo dito sa Beeferman 150 ng Euro Motors, diba? At least para makatulong tayo sa mga iba pang kukuha, diba? Ano ba yung mga typical na issue sa kanya, ano ba yung mga dapat palitan o upgrades pagka kinuha na yung motorsiklo na ito. So comment nyo naman dyan, magtulungan tayo mga brothers on the wheels. Huwag tayong mag-brand war, di ba? Kasi in the end, pare-parehas naman tayo ng hilig. Ang motorsiklo, 2 gulong at mag-long ride, bumiyahay at makakita ng mga magagandang tanawin, di ba? Okay, so wag muna kayo mawawala mga brothers. Isa-shoutouts ko muna ang ating mga sponsor. All right. Bye, have a great time.